Marami nga nagsasabi sa akin ang laki-laki nga daw ng living room ko pero ang liit-liit ng TV ko. Kaya ngayong araw na to ay samahan nyo kaming i-unbox. I-unbox! Ayaw, di ma. I-unbox itong aming 75 inches na TV. Totoo talaga na mali talaga yung TV namin guys kasi 50 inches lang yata itong aming lumang TV. Kasi nga, syempre sa dating bahay pa namin yun. Dahil ang bahay namin dati syempre maliit. Kaya alam naman bumili kami ng malaking TV. Syempre walang mapaglalagyan. Tapos guys, kapag nanonood kami dito sa dati naming TV, no, kailangan iusog namin yung sofa kasi ilapit-lapit namin doon sa TV dahil kung hindi, halos wala na kami makita. Kasi nga, maliit lang yung TV namin. Tapos nahirapan pa kami magtingin kapag nanonood kami sa Netflix, magtingin ng subtitle. Kasi syempre guys, pag nanonood talaga ako ng Netflix, gusto ko may subtitle kasi mas naiintindihan ko siya. Nahirapan kasi akong intindihin yung American English, pero pag may subtitle, syempre naiintindihan ko na yun kasi marunong naman ako magbasa. Kaya nga lang, dun sa dati naming TV, nako, talagang kailangan ilapit mo talaga yung upuan para makita mo yung subtitle. Kung nga kapag nakaluwag-luwag na ako, ay bibili kami ng malaking TV. Pero guys, sa kahantay ko, iba ang lumuwag sa akin. Alam nyo na yon, charot! Ayaw, di ma. Dahil hindi nga tayo nakaluwag-luwag guys at ibang lumuwag sa akin, syempre nangutang na lang tayo sa tindahan. Hindi na talaga ako makapag-antay na magluwag-luwag pa. Kaya kahit masikip-sikip pa yung sitwasyon natin ngayon, nangutang na talaga ako sa tindahan. Sasabihin naman ng ibang mga bashers dyan, proud na proud pa na inutang niya lang yung TV niya sa tindahan. FYI po, walang masama sa pangungutang. Basta responsable ka sa pagbabayad. Dahil aaminin ko sa inyo, lahat ng sasakyan na nakuha ko ay talaga inutang ko lang din yan sa bangko. Karamihan nga din ng mga gamit ko guys, kapag pwede ako mangutang sa bangko, ay inuutang ko talaga yan. Para naman sabi ko, yung sarili kong pera ay mapaikot ko sa negosyo. Basta wala lang malaking interest guys. Kasi pag malaki ang interest guys, atras na ako dyan kasi sayang naman yung interest. Basta marunong ka talaga mag-manage ng iyong financial. Kahit na mag-utang-utang ka dyan guys, basta may pambayad ka, walang problema. Yun na ang pinaka-importante dyan. Bawal lang talaga mangutang kapag hindi ka marunong magbayad. Awa naman ng Diyos guys, lahat naman pinagkakautangan ko ay nababayaran ko naman. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Ama na hindi niya ako pinapabayaan. Ngayon nga guys, ayan na, nabuksan na namin itong TV pero pinag-aaralan pa namin kung paano namin ilalagay yung paa niya kasi hindi namin siya ito i-install sa wall dahil wala naman mapag-i-installan na wall dito dahil bintana naman itong paglalagyan namin. So, nagkuha nga pala ako ng TV rack sa Japan Surplus at yun nga ang pagpapatungan nito. Mas maganda sana kung nakabracket ito sa wall kaya nga lang sabi ko nga sa inyo ay wala talaga mapagsasabitan dahil nga bintana ang likod ng aming paglalagyan ng TV. Ngayon ay pinag-iisipan nga namin dyan kung paano namin ilalagay ang paa at paano namin bubuhat yung TV at dahil nga sa mabigat ay nagpatulong na kami dito kay guard. Iiwasan ko kasi yan guys si afam ko na magbuhat ng mabigat kasi nga may sakit yan sa puso. Kapag nagbubuhat siya ng mabigat sa puso, ano ba yan? Kapag nagbubuhat siya ng mabigat guys, yung kanyang puso nagpapump ng mabilis tapos yung kamay niya nagmamanhid na sumasakit. Kaya syempre para maiwasan natin yung mga ganong pangyayari, huwag na natin siyang pagbuhatin. Ako na lang magbubuhat kung kaya lang hindi ko rin kaya guys, kaya nagpatulong na kami. Ngayon nga guys, ilalagay ko na itong paa ng TV. Tapos guys, ayan na, kinakabit ko na yan at ako talaga ang mag-i-screw dito kasi yung kung asawa ko naman yung mag-screw dito guys, hirapan na naman siya makabangon kasi nga ang laki-laki niya, ang tangkad-tangkad niya. Alam niyo bang height ng asawa ko nasa 6'3". 6'3" footer yan siya. Kaya pag naghiga yan siya nako, pag babangon na hirap na hirap. Siyempre may edad na nga rin ng asawa ko. Pero gustong gusto ko talaga yung mga ganitong gawain, yung mga nag-i-screw. Alam nyo guys, ang gusto ko talagang gawain, mga gawain pang lalaki, mga pagpanday-panday. Kaya naalala ko nung nasa Norway kami guys. Nako, ang hilig-hilig ko nung magpanday kasi kumpleto kami sa gamit ko. May lagari, mga lagari namin guys is talagang machine kaya hindi ka rin talaga mahihirapan. Tapos guys, habang nagkakabit ako niya ng paa, nagkamali pa ako kasi dalawang butas pala ang pwede mong kabitan dyan. So bandang gitna at saka bandang gilid. So yung sa unang nilagay ko na paa, ang nilagyan ko yung bandang gitna. Tapos sabi ng asawa ko dapat yung bandang gilid. Kaya guys, dito sa kabila, bandang gilid yung nilagay ko. Yung sa kabila naman, tatanggalin ko na naman yun at ilalagay ko sa bandang gilid. So nagkamali nga talaga ako dyan guys. Doble na naman ang trabaho. Tapos habang nag-i-screw ako dyan guys, grabe na ang pawis ko kasi grabing init nga nung paglalagay ko niyan. Kasi nga ang electric fan naman, imbis na nakaharap sa amin, nakatalikod. Medyo mababa kasi yung napagpatungan namin na styro. Talagang hirap na hirap ako dyan sa pag-screw at mahaba pa yung screwdriver. So ito na nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na nagkamali ako doon sa unang nilagay ko na paa. Kaya ngayon, tinatanggal ko na naman yan siya at ililipat ko doon sa tamang posisyon. Kapag ganito na mga nag-i-install guys, naalala ko talaga nung gumawa kami ng kusina namin sa Norway. Kasi guys, nung nag-i-install kami ng kusina sa Norway guys, mga puro screw lang din ang ginagamit namin. Kaya pag humawak ako ng screw, ay hindi ko talaga makakalimutan yung gumawa kami ng kusina namin sa Norway. At papakita ko nga sa inyo guys, ipa-flash ko dito sa screen yung aming kusina na ginawang mag-asawa. So, yan guys, hindi ito from the scratch namin ginawa. Yan ay in-order namin sa IKEA. Siyempre, pagka nag-order ka ng mga cabinet sa IKEA, kailangan mo talagang i-install yan using the screwdriver. Siyempre, dahil marami nga kaming cabinet na kailangan i-screw, ay siyempre, hindi naman manual screwdriver ang gamit namin doon. Siyempre, gumamit na kami ng electric screwdriver. Hala na, balik na tayo sa Norway sa
sa pag-install ng kusina guys kasi talaga yung mga pagkakataon na yun hindi ko makakalimutan kasi first time in my life na gumawa kami ng kusina at kami mag-asawa lang. Siyempre nga kami lang mag-asawa ang gumawa nun kasi nga mahirap lang kami, hindi namin afford mag-hire ng karpintero. Sa ibang bansa kasi guys, ang mahal-mahal talaga mag-hire ng mga karpintero kaya para makasave kami na lang mag-asawa, binasabasa na lang namin ang manual. Buti nga yung asawa ko marami siyang idea, siyempre taga-roon siya. Pero alam nyo ba guys, kung ilang away ang nangyari sa aming mag-asawa bago namin natapos ang kusina na yon. Siguro nag-away kami mga 100 times at mga isang linggo siguro namin ginawa yun bago natapos. May pa-walk out pa si Mami G ninyo kapag hindi nasusunod ang gusto. Minsan kasi guys, stress kami pareho kapag hindi namin nasusundan yung instruction ba. Kaya nag-aaway kami kasi hindi namin makuha at mag-gets kung paano siya ikabit. Pero awa ng Diyos, natapos namin ng kusina ng maganda at malinis. So, ayun na nga guys, balik na tayo dito sa kwento ng aming 75 inches na TV ay nailagay na nga namin dito sa lalagyanan. Yung sinasabi ko sa inyo, yung patungan niya guys, yung TV rack na yan ay galing sa Japan Surplus, napaka-sosyal dahil black ang kulay. Hindi na ako kailangan bumili pa dahil nga meron na rin ako mga gamit sa Japan Surplus. So ngayon, titistingin natin guys kung gumagana talaga at talagang maganda siya panuorin. Ayan, kung titingnan no, parang liit lang no, pero in person, medyo malaki-laki na rin siya guys. Kasi nga kanina nung dinipa ko yan, ay mahigit isang di pa rin yung lapad niya. At syempre nga guys, ang binili natin ay Smart TV dahil wala nga kaming cable dito sa bahay. So ang gagawin namin dyan ay kukunik lang namin sa Netflix at saka sa YouTube. Hindi na nga ako nagpalagay ng cable guys kasi nga sabi ko nga ay hindi naman kami madalas manood. Dahil ang pinapanood nga namin dito ay Netflix na lang at saka sa YouTube kapag ako ay nagsusumba. So yun na nga guys, isang pangarap naman ang na-unlock kasi nga pangarap ko rin talaga na magkaroon ng TV na parang may theater ka. Tapos guys, alam nyo ba, ang ganda ng sound nito, para ka na sa teatro. Yes, para ka na sa sinihan. Grabe, ang lakas talaga ng sound niya. So ngayon, dahil meron nga itong plastic pa na nakakover, sabi ko natanggalin, baka uminit nga yung TV, ay matunaw pa itong plastic at magkadikit-dikit pa dito sa screen. Ay, mas papangit yung ating TV. Yan na yung pinaka-last part na gagawin natin dito sa unboxing natin guys, yung pagtatanggal nitong plastic. Charot! At syempre, dahil nga bagong install to guys, syempre, tatry nating manood ngayon ng Netflix at titingnan natin kung mababasa na natin yung subtitle. So, ito nga pinanood ko guys, yung Lost Children kasi nakita ko na maganda raw ang istorya nito. So, tingnan nyo guys, kung dito ka nakaupo sa sofa namin habang nanonood ka, tapos yung TV namin ay nandoon, grabe nakaliit kapag maliit talaga yung TV mo. Pero dahil ngayon ay malaki-laki na, kitang-kita ko ng subtitle. So, keep sharing lang guys ang ating mga video dahil nga sa katapusan ay pipili ako na may bibigyan ko ng blessing. Yun lang at paalam!